Naranasan mo na ba nung bata ka na pakiramdam mo kailangan mo munang makakuha ng matataas na grades sa school, ganyan, para lang mapansin ka or purihin ka ng mga magulang mo? O kaya naman, naramdaman mo na ba na parang pabigat ka, lalo na kapag nagigipit yung pamilya sa pera? Madalas nating marinig yung mga katagang, bata lang yan, makakalimutan din niya yung mga nangyari sa kanya paglaki niya. But as adults, we carry the silent echoes of our childhood. Kung bakit takot na takot tayo ngayon magkamali sa trabaho, kung bakit feeling mo kailangan mo laging mag-please ng ibang tao, o kung bakit feeling mo hindi mo deserve mahalin kung wala kang napapatunayan. It often goes back to what we call parental wounds or childhood trauma. Welcome back to my channel. Ako si Doc Rog, ang iyong katuwang sa Family Studies. In psychology, we have a concept called the inner child. Ito yung emosyonal na bahagi ng ating pagkatao na nagtatago ng mga alaala, takot, at pangarap natin nung bata pa tayo. Kapag lumaki tayo sa isang tahanan na laging may stress dahil sa kahirapan, madalas sa away, o mataas na expectation, ang ating inner child ay nasusugatan. In the Philippines, physical and emotional survival is often prioritized over emotional validation. Hindi naman sa hindi tayo mahal ng mga magulang natin. Madalas, ganun din ang paraan kung paano sila pinalaki. Sila rin ay produkto ng kanilang sariling mga sugat. Ngunit kahit hindi mo kasalanan ang masugatan noong bata ka, responsibilidad mo na bilang isang adult ang mag-heal ngayon. Paano natin sisimulan ang pag-heal nang walang dalang galit o panunumbat sa pamilya? Here are the 3 steps. Number 1, acknowledge and validate the pain. Huwag mong i-dismiss ang nararamdaman mo sa pagsasabing, maliit na bagay lang to kumpara sa iba. Yung iba nga, wala ng family, wala na silang parents. Buti nga ako meron pa eh. No, that's invalidating your feelings. Kung nasaktan ka noon, totoo yung sakit na yan. Give yourself permission to feel it and grieve for the childhood you wished you had. Number 2, separate your worth from your achievements. Paalalahanan mo ang sarili mo araw-araw. Self-validation. Mahalaga ako hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay o patunayan. Mahalaga ako dahil tao ako. You are worthy of love even on your unproductive days. Simulan mo siya today. Number 3, reparent yourself. Maging magulang ka sa sarili mo ngayon. Kasi hindi mo na pwedeng balikan yung mga magulang mo at sabihin na, hindi nyo nabigay sa akin to dati nung bata ako, bigay nyo siya sa akin ngayon. Hindi na pwede yon. So, yung mga salitang gusto mong marinig noong bata ka, mula sa kanila, mula sa parents mo, tulad ng, proud ako sa'yo, okay lang magkamali, o kaya naman, nandito lang ako para sa'yo. Simulan mo itong sabihin sa sarili mo tuwing ikaw ay nalulungkot o nahihirapan. Ikaw na ngayon yung magbibigay ng mga kailangan ng sarili mo. My dear kapwa, hindi mo mababago ang unang kabanata ng buhay mo. Ngunit, hawak mo ang panulat para sa mga susunod na chapters or pahina nito. Kayang matapos sa iyo ang cycle ng generational pain sa pamilya mo. Kaya mo yang i-cut kasi unhealthy ang pattern na yan. Kung handa ka nang magsimulang mag-heal, i-comment mo ang mga salitang para sa aking sarili sa comment box sa baba. Bilang isang paalala and promise na rin sa iyong healing journey. Muli, ako si Doc Rog, alagaan ng isip,
dahil mahalaga ka. Kita-kits tayo sa susunod nating pag-uusap. Bye!